Sa gitna ng maingay at masikip na Maynila, sa isang maliit na apartment sa Tondo, naninirahan si Hana, isang matapang at masipag na ina. Isang anak niya ang kanyang inaalagaan, si Miguel, ang kanyang buong mundo. Araw-araw, nagpupumilit siyang magtrabaho bilang isang tagalinis sa isang malaking gusali sa Makati, para lamang may mapakain sa kanyang anak at may mapantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang buhay ay isang malaking laban para sa kanya, isang walang tigil na pagtakbo sa isang paikot-ikot na landas. Sa kabilang apartment, naninirahan si Ricardo, isang lalaking may maamong mukha ngunit may tinatagong apoy sa kanyang mga mata. Isang mahusay na arkitekto, mayroon siyang magandang trabaho at isang masayang pamilya, sa paningin ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang malaking ngiti at perpektong buhay, mayroong isang malaking kawalan, isang gutom na hindi kayang punan ng kanyang asawa at mga anak. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagbati, isang ngiti, isang tango, isang pagtulong sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit. Unti-unting umusbong ang pagkakaibigan ni Hana at Ricardo, na parang isang bulaklak na sumisibol sa gitna ng semento. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula sa mga simpleng bagay, tungkol sa mga anak, sa trabaho, sa mga pang-araw-araw na pakikibaka. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigang iyon ay nagsimulang magbago, na parang isang apoy na unti-unting lumalaki at nagiging isang malaking siga. Isang gabi, habang nag-uusap sila malapit sa isang maliit na tindahan sa kanto, nahuli ni Hana ang pagtitig ni Ricardo. Hindi ito ang pagtitig ng isang kaibigan, kundi ang pagtitig ng isang taong may pagnanasa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Hana ang isang kakaibang kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan, isang panginginig na hindi niya maipaliwanag. Ito ay parang isang ilog na umaagos sa kanyang puso, isang damdamin na hindi niya kayang pigilan. Ang kanilang pagtatagpo ay naging madalas. Isang palihim na pagkikita sa isang madilim na sulok ng lungsod, isang mabilis na yakap sa isang abandonadong gusali, isang maikling halik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang pagmamahalan ay isang bawal na prutas, isang matamis na lason na unti-unting sumisira sa kanilang mga buhay. Para kay Hana, ito ay isang pagtakas sa kanyang mapait na realidad, isang sandali ng kaligayahan sa gitna ng kanyang mga paghihirap. Para kay Ricardo, ito ay isang pagtakas sa kanyang walang kulay na buhay, isang paghahanap sa isang nawawalang piraso ng kanyang puso. Ang kanilang relasyon ay isang sikreto, isang lihim na itinatago sa likod ng mga ngiti at pagkukunwari. Ngunit ang sikreto ay may sariling buhay, isang buhay na mahirap kontrolin. Isang araw, nahuli sila ng asawa ni Ricardo. Ang galit at sakit ay sumabog sa mukha ng babae, na parang isang bulkan na sumabog sa isang tahimik na gabi. Ang mundo ni Hana at Ricardo ay biglang nag-iba, na parang isang gusali na gumuho sa isang malakas na lindol. Ang pagtataksil ni Ricardo ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay nagdesisyon na hiwalayan siya, ang kanyang mga anak ay nasaktan at nalito. Si Ricardo ay nawalan ng lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapayapaan ng loob. Ang kanyang pag-ibig kay Hana ay naging isang malaking pagsisisi, isang mabigat na pasan sa kanyang balikat. Si Hana, naman, ay nabalot ng kasalanan at pagsisisi. Ang kanyang pag-ibig kay Ricardo ay nagdulot ng malaking sakit sa ibang tao, at ang katotohanan iyon ay hindi niya kayang tanggapin. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa dalawa, na parang isang basong nabasag sa sahig. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang malaking bagyo ang dumating sa Maynila. Isang malakas na ulan at hangin ang sumalanta sa lungsod, na parang isang galit na Diyos na nagpaparusa sa mga makasalanan. Habang naglalakad si Ricardo pauwi, nadapa siya sa isang malalim na kanal at tinamaan ng isang malaking piraso ng kahoy. Namatay siya agad. Ang pagkamatay ni Ricardo ay nagdulot ng malaking kalungkutan kay Hana. Ang kanyang pag-ibig ay nawala na, ang kanyang pag-asa ay nabura na. Ang kanyang puso ay parang isang sirang orasan, na hindi na kayang gumana. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang alaala ng isang bawal na pag-ibig, isang pag-ibig na nagdulot ng sakit at pagsisisi, isang pag-ibig na nagtapos sa isang trahedya.